Isang pagpalang araw na naman mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa mga ngaral, Kabanata 12, talata 1 hanggang 8. Ang sabi po dito, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng babuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan at ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahon di ka na lakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So itong ating binasa mga kapatid, ang mga ngaral, ito po ay nagpapaalala po sa atin na habang tayo po ay bata pa, na ang kahalagahan na kapag ang isang tao, habang siya ay bata pa, ay makilala niya na ang kanyang manlilika. Walang iba, yung ating Diyos. Kasi nga mga kapatid, tandaan natin, habang tumatagal yung buhay natin sa mundo, hindi tayo pabata ng pabata, kundi tayo ay patanda ng patanda. Amen? At darating ang time na talagang haharap tayo sa tinatawag na kamatayan. Kaya nga dito mga kapatid ay tinuturuan tayo na gawin nating makabuluhan yung ating pong mga buhay. Kaya nga yung last na binasa natin sa verse 8, no, na napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Kasi bakit? Kasi kapag wala ang Diyos sa buhay natin, ang buhay natin talagang walang kabuluhan. No, kasi ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kabuluhan sa buhay po natin. Kaya nga mababasa natin na nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating magulang, tayo ay may maganda ng plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At yung plano ng Diyos na iyon, ito ay kapag tayo ay namuhay na sa kalooban ng Diyos at tayo kumilala sa Kanya, tayo namuhay ayon sa plano ng Diyos, dito talaga magkakaroon ng kabuluhan. No? Masasabi natin na-serve natin yung purpose natin sa mundong ito. Diba? Kasi nagiging walang kabuluhan lang naman, nagiging waste yung buhay natin sa mundong ito kung hindi natin nasi-serve yung purpose natin. Ano ba yung gusto ng Diyos na maganap? Ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay po natin? Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay masayang yung pamamalagi natin sa mundong ito. Kaya nga dito sa mga ngaral na ito, mga kapatid, ay talagang pinaalalahanan niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga tayong mga magulang, napakahalaga na sa ating mga anak ay pinakikilala natin ang Diyos. No? Higit sa lahat, no? Higit sa kayamanan, higit pa sa mga profesyon o gusto nilang makamit sa buhay na dapat unahin nilang hanapin, hangarin sa kanilang buhay na makilala ang Diyos sa buhay nila at hanapin nila yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kasi sabi nga, trust in the Lord with all your heart. Sabi nga doon sa Proverbs, di ba? Na
sa isang guniin sa lahat ng iyong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ibig sabihin, napakalaga na sa isang tao ay pinagkakatiwala natin sa Panginoon yung lahat ng desire ng puso natin. Ano ba Lord yung kalooban mo? Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Kasi ang Diyos, idadirect tayo doon sa pinakamaganda, no? Magiging makabuluhan yung buhay natin sa mundong ito. Tandaan natin, hindi yan sa haba ng tinagal natin sa mundong ito. Di ba? Kahit sabi mo pang ikaw pa yung pinakamatandang nabuhay sa mundong ito, kung hindi rin naman tayo napakinabangan, no? Hindi rin naman naging makabuluhan yung buhay natin, sayang din. Di ba? Sayang din. Kahit sabi mo na konti lang, maiksi lang yung tinagal ng isang tao sa mundong ito, at least meron kang naiambag. No, merong naging makabuluhan yung buhay natin, no? Meron tayong nagawang maganda, mabuti, at yung mga mabubuting nagagawa natin hanggang ngayon, tingnan mo, may mga taong namuhay ng makabuluhan. So kahit sa panahon natin ngayon, nandun na sila sa history, nandun na sila sa alaala ng mga tao at patuloy na pinag-uusapan yung kanilang buhay. Siyempre, pinaka number one dito is yung Panginoon natin, ang ating Panginoon Kristo. Diba? Hindi man siya talagang mahaba yung kanyang buhay sa mundong ito, no? Kasi nasa 33 years old lang, di ba? Pero makikita mo hanggang ngayon pinag-uusapan. Kasi bakit? Kasi napaka makabuluhan at talagang grabe yung sakripisyo niya, no? Kasi nagbunga yun ng kaligtasan ng sinumang kikilala, tatalikod sa kanilang mga kasalanan, di ba? Yung mananampalataya sa kanya. So yung sakripisyong ginawa niya yon, no, more than 2,000 years ago, hanggang ngayon pinag-uusapan. At yung kamatayan niya dun sa krus is hanggang ngayon pinakikinabangan ng mga taong tatanggap, no, at kikilalanin siya bilang kanilang tagapagligtas, di ba? So may kita mo mga kapatid, mga makabuluhang bagay na yon. Katulad din sa atin dito sa Pilipinas, di ba? Yung mga bayani, yung mga taong malaking naiambag sa ekonomiya, sa bayan, hanggang ngayon pinag-uusapan, di ba? Kapag sinisearch mo yung kanilang buhay, may kita mo magaganda yung maririnig mo kasi nga namuhay sila ng merong kabuluhan, 'di ba? Kasi sa mundong ito, mga kapatid, sabi ko nga yung isa sa mga video po natin, naman yung katulad ng mga taong walang kwenta, ng mga masasamang tao, yung mga taong walang kwenta, sabi doon is namumuhay sila ng walang kabuluhan. Kasi nga walang kwenta, nung kung makukuha mo sa taong walang kwenta, hindi walang kwenta rin, di ba? So masasayang lang mga kapatid, di ba? Kaya nga yung kagandahan kapag yung isang tao, no, bata pa lang siya, nakilala niya na ang Diyos sa buhay niya, talagang masasabi nating nagagaydan no, na nagiging makabuluhan yung buhay. Diba? Kaya nga sabi ng ibang tao, nang matanda na sila, na nakilala nila ang Diyos sa buhay nila, ang sabi nila, nang may tinanong doon sa isang interview, sabi niya, ano yung pinagsisisihan mo sa buhay mo? Sabi niya, yung pinagsisisihan ko, bakit hindi ko nakilala ang Diyos sa buhay ko nang bata pa ako? No? Sana mas marami akong magagandang nagawa. No? Naging mas makabuluhan yung buhay ko, di ba? Kaya nga sabi dito mga kapatid, kaya nga tayo na salamat sa Panginoon, no, na nakilala natin siya kasi ipinapakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ano ba yung dapat nating gawin, no? Paano ba tayo magsasabuhay, di ba? Tulad niyan, tama? Kaya nga tayo nagbabasa ng mga proverbs, no, ng mga ngaral, ng mga salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ito yung morality, ito yung gusto ng Diyos na makita sa buhay natin. Kung gusto natin maging makabuluhan sa mundong ito, dapat tayo ay umayon doon sa tuntunin ng Diyos, doon sa pamamaraan ng Diyos, doon sa rules ng Diyos, di ba? Kaya nga sabi doon, yung kabataan, dumating ang araw ng taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Kasi mahirap talaga mga kapatid, siyempre, nang bata pa tayo, hindi naman tayo masyadong namumblema di ba? Namumblema yung mga pamagulang natin. So yung kakainin natin, yung dadamitin natin, paano tayo patatapusin sa pag-aaral, sila yung namumblema di ba? Pero sabi doon, dumating man ang yung araw o taon, na pununan ng kaguluhan, siyempre, kapag tumatanda ka na, siyempre, kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Diba? Yung mga bagay na hindi mo pinoproblema dati, yung kakainin mo,
yung dadamitin mo, darating na siyempre yung time na ito ay magiging problema mo na. Di ba? Kasi kailangan mo na tumayo sa sarili mong mga paa, kailangan mo nang kumita, kailangan mo magtrabaho, kaya minsan talagang marami ng mga kaguluhan yung harapin mo, di ba? Problema sa financial, di ba? Problema sa pagkain, o kahit minsan yung mga problema ng ibang tao, yung sa problema ng paligid mo. So apektado na tayo no? Kasi kung ano man yung nangyayari sa ekonomiya, ano man nangyayari sa paligid natin, nagiging nagiging apektado na tayo doon no? Ikumpara mo ng medyo maliliit pa tayo, ng mga bata pa tayo, hindi natin masyadong pinapansin yung mga bagay na yon. 'Di ba? Kaya nga sabi niya, dadama yung tamis ng buhay. Kaya ngayon iba dahil sa sobrang hirap na ng buhay, parang gusto nilang mamatay 'di ba? Hindi na nila nakikita yung parang kunyari may mga karamdaman na, may mga sakit na, 'di ba? Talagang grabe na yung pinagdadaanan sa buhay. Kaya parang pakiramdam mas maganda pang yung mamatay na sila kaysa magpatuloy sa buhay. Ang kagandahan kasi habang bata ka pa, nakilala mo na yung Panginoon, dumating man tayo doon sa mga sitwasyon na yon, alam nating meron tayong babalikan. Diba? Alam nating meron tayong masasandalan. Diba? Kapag naghihirap, kapag may nagdumaranas na tayo ng mga matitinding mga pagsubok sa buhay, meron tayong malalapitan. Yun ang kagandahan kasi meron tayong Diyos na meron na tayong foundation 'di ba? Na meron tayong babalikan at meron tayong masasandalan. Walang iba yung Diyos, 'di ba? Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, mabituin, no? Bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap, ano? Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. 'Di ba? Kaya nga habang malakas tayo, para maging makabuluhan yung buhay natin, gamitin natin yung lakas na ibinigay, yung biyaya ng Diyos. No? Gamitin natin yung lakas natin sa pagtulong sa ibang tao, sa paggawa ng mga mabubuting bagay, no? For the common good of everyone. Hindi natin gagamitin yung lakas natin, yung posisyon natin, yung kapangyarihan natin para pahirapan yung ibang tao o i-overpower kung sino pa man yung mga taong nasa ilalim natin o mas mahina sa atin. So, ang pinakano dito is dapat tayo mamuhay ng makabuluhan. Ginagamit natin yung lakas natin sa makabuluhang mga bagay. 'Di ba? Bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. 'Di ba? Kasi alam naman natin darating talaga ang time na manghihina tayo yung physical nating katawan habang tumatanda tayo, mga kapatid, no, pag na-reach mo na yung pinaka peak ng yung edad ng kalakasan natin, talagang pag sinabi natin kalakasan, hindi lang naman yung sa physical na kalakasan, di ba? Yung kunyari kalakasan mo kung sa ibang term is parang kasikatan mo ngayon, no? Ikaw ay tanyag ngayon, di ba? Gamitin mo yung kasikatan mo, gamitin mo yung popularity mo, gamitin mo yung mga nalalaman mo dahil ikaw yung kung sa ikaw yung trending ngayon sa mabubuting mga bagay, di ba? Gagamitin mo yung nalalaman mo, hindi ka magiging yung parang dishonest ka, no? Intellectual dishonesty, kundi talaga sasabihin mo kung ano yung totoo, no? Ano yung magbabahagi tayo ng mga bagay ng mga kabuluhan, no? Dito sa social media o sa paligid natin. 'Di ba? Kapag maraming naniniwala na sa iyo, marami ka ng mga follower na, 'di ba? At least nadadala natin sila doon sa mga sa magandang moral, no? At siyempre yung pinaka virtue, yung pinaka magandang pamantayan is walang iba yung salita ng Diyos, 'di ba? Habang bago tayo mabungi yung ngipin natin, bago lumabo yung ating mga mata, 'di ba? Kaya nga alalahanin natin ang Diyos, no? Kaya nga kung sa pagkain, siyempre ngipin di ba? Pinanggagamit mo sa pagkain mo, yung mata mo, yung pananaw mo sa buhay, di ba? Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, give glory sa Panginoon, no? Kung ano man ang ginagawa mo, kumakain, umiinom, sabi doon, give all the glory sa Panginoon. Dapat ito ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, di ba? Yung mga mata natin, kaya nga sabi, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith, no? Di ba? Na kung saan yung ating pananaw dapat nakasentro sa ating Panginoon. Kaya minsan nagiging walang kabuluhan yung buhay natin kasi kung saan natin nakapokus, di ba? Yung pananaw natin, no?
Dapat mga kapatid, yung pananaw natin sa buhay, dapat ano natin yan ayusin natin. Diba? Kasi minsan may mga tao minsan yung pananaw nila sa buhay masyadong baluktot. Diba? Na kapag ginawa sila ng masama, dapat gawan din nila ng masama. Diba? Yung mga baluktot na mga prinsipyo, yung mga baluktot na uh, pananaw sa buhay. Dapat ayusin natin yan mga kapatid. No, may mga tao minsan na baluktot yung pananaw nila kasi yun ang na-feed sa kanila no? Habang bata sila, yun ang pinipid sa kanila. Kaya ano nangyayari ngayon mga kapatid? Ayun yung pinaniniwalaan nila. Pero kagandahan lang kapag nakilala mo ang Diyos, mga kapatid, papakita sa iyo ng Panginoon na mali yung pananaw mo, no? Ito yung pananaw na gusto ng Diyos na dapat taglayin natin. 'Di ba? Kasi sa buhay kasi marami tayong leksyon, marami tayong mga learning, no? Kaya minsan may mga prinsipyo tayo sa buhay na minsan kapag nakilala natin ang Panginoon, nagbabago. Kasi bakit? Kasi nakita natin na mali pala 'yon, no? Kasi through your experience, nakita mo mali pala yung ganung prinsipyo, mali pala yung ganung pananaw sa buhay. So, nag-iiba no? Nag-iiba. Yun ang kaganda kasi kapag na kay Lord ka, may kita mo yung pagkakaiba ng pananaw ng tao na kay Lord, yung pananaw ng tao na wala sa Panginoon. 'Di ba? Kasi nga may mga tao minsan, may narinig nga ako labanan ng fake news ng fake news din, 'di ba? Yung kasinungaling, gamitan mo rin ng kasinungalingan, hindi ganoon, no? Hindi ibig sabihin na kapag ang tao ay gumagamit ng kasinungalingan din yung gagamitin mo para sa kanila. Hindi, dapat nasa truth tayo. 'Di ba? Kaya nga labanan mo ng mabuti ang masama. So hindi pwede na dahil gumawa ng masama, ilalabanan mo rin ng masama. Ganun yung pananaw ng tao yung prinsipyo ng tao, hindi ganun yung prinsipyo ng Diyos, 'di ba? Kahit mamatay ka sa gutom, kahit maghirap ka, huwag kang magnanakaw. Huwag kang gagawa ng hindi maganda kasi hindi justification 'yun, 'di ba? Kasi madadagdagan lang na madadagdagan yung kasinungalingan natin at yung mga ginagawa nating hindi maganda. At mas lalo tayong lulubog at mas lalong hindi tayo makakahahon doon sa ating kasasaglakan na walang kabuluhang buhay. Mas lalo magiging walang kabuluhan yung buhay natin. Diba? Kasi pag nakulong ka, kung yung kulong mo is for life na, diba? So, ano na yung makabuluhang buhay na magagawa mo, diba? Maybe, pag nandun ka sa kulungan, makakakilala ka sa Panginoon, pero limited na di ba? At least kung malaya ka, nandito ka sa mundong ito, nandun yung patnubay ng Diyos, hindi tayo malilihis ng landas. 'Di ba? Basta lalo na kung nakapako yung ating paningin sa Panginoon, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali ka nang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitan ay tuluyan ng tumigil, 'di ba? Yung mga pandinig natin, di ba? Minsan na baka dumating na ang time na habang sharp pa yung pandinig natin, no? Makinig tayo. Di ba? Kaya minsan kasi ang tao na hindi siya nagkakaroon ng learning sa buhay kasi nga hindi siya marunong kasi makinig, hindi tayo marunong makinig. Kaya napakalaga na tayo ay marunong makinig. At siyempre sa ating pakikinig, siyempre sinisiyasat din natin, inaalam din natin kasi hindi naman lahat ng napakikinggan natin ay paniniwalaan na lang natin. Kaya nga, dapat nandun yung discernment. Kaya nga, kapag nakay Lord ka, binibigyan ka ng discernment na i-discern mo muna yung napakikinggan mo kung tama ba o hindi. At tulad sa may Acts, di ba, habang nangangaral yung mga apostol, yung mga taga-Berea naman, pag uwi nila sa bahay, sinasaliksik nila yung salita ng Diyos para malaman kung totoo ba. Ano yung sinasabi ng mga apostol na ito o hindi. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Diba? Na kapag tayo ang tao ay marunong makinig, di ba, yung mga anak natin, kapag marunong mga anak ay marunong makinig sa kanilang mga magulang, sa pangaral ng kanilang mga magulang, lumalaki silang matitino. Lumalaki silang matitinong mga tao, pero yung mga kabataan na hindi marunong makinig sa mga magulang, napapariwala yung kanilang mga buhay. So, ibig sabihin, nasasayang. Di ba? Alalahanin mo siya, bago dumating ang panahon, katakutan mo umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at ipasan na ng pagnanasang sumiping sa minamahal. So dito mga kapatid, may kita natin di ba? Darating ang time na gusto mo mapunta sa isang lugar, hindi ka na makakarating, no? Unless na lang may magdala sa'yo. Di ba?
So, dito mga kapatid, ang buhay is a journey. No? Habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, mag-gather tayo o magtanim tayo ng mga makabuluhang mga bagay, di ba? Na habang naglalakad ka, mayroon kang binhi na mabubuting binhi na inihahasik sa iyong daanan, di ba? Para pagdating ng time, pagbalik mo, yung mga naitanim mo dun sa mga kalsada, tumubo na, di ba? Di ba? Ganun ang journey, di ba? Amen. Para siyempre, galing tayo sa lupa, no? Babalik din tayo sa lupa, di ba? So, habang naglalakad tayo, nagjo-journey tayo, no? Kasi buhay natin kasi mula pagkabata, pag darating ang time kasi pag tumatanda ka na muli, di ba? Sabi nga para bumabalik ka uli sa pagkabata na, di ba? So, ibig sabihin, habang nagjo-journey tayo, nagtatanim tayo, no? Yung sa dinaraanan natin, di ba? Para pagbabalik na tayo, yung mga tinanim natin na yon namuhay na o kaya nagbunga na, di ba? Ganun po mga kapatid, at least nagiging pakinabang, no? Meron tayong inahasik na mabuti. Hindi tayo nag-aasik ng masama, di ba? So, yun lang mga kapatid, di ba? Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon. Dito na tayo sa darating ang araw na tayo ipupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatang isa sa lansangan. Di ba? Kasi pag tayo ay nabuhay ng makabuluhan, marami talagang tatangis, di ba? Maraming malulungkot, maraming talagang makakaramdam ng grabing kalungkutan. Kasi siyempre kasi may nawalang mabuti, mahalagang tao, no? Isang taong kapaki-pakinabang. Talagang manghihinayang ka eh. 'Di ba? Parang sa isang gamit, no, na mahalaga sa iyo at kapaki-pakinabang sa iyo, talagang malulungkot ka, mararakaramdam ka ng kalungkutan kasi parang may malaking bagay na nawala sa iyo na malaking kapakinabangan sa iyo katulad sa mga gamit, di ba? So ganun din minsan yung mga taong nakatulong sa atin, yung mga taong nakagawa ng mabubuting bagay sa kapwa nila kapag sila ay nawala na sa mundong ito, talagang ganun ang paghinagpis, no? Grabe yung iyakan, grabe yung pagdadalamhati. Kasi bakit? Kasi may taong importante, isang taong masasabi nating may malaking impact, no, na mabubuting nagawa na kung saan mga kapatid ay pumanaw na, di ba? Talagang ganun eh. Pero pag tayo ay namuhay ng walang kabuluhan, so imbis baka mag-iyakan yun, baka matuwa pa, di ba? Parang yung isang tao na nang umalis na dahil sakit siya ng ulo ng kanilang barangay, nang nalaman ng mga taga-barangay na lumipat na ng ibang lugar, grabe yung kanilang katuwaan, di ba? At grabe naman yung kanilang lungkot, hindi lungkot na dahil umalis, kundi nalulungkot sila doon sa lilipatan. Di ba? Naawa sila doon sa lugar na lilipatan ng taong yun, di ba? Parang parang sa trabaho, di ba? Pag asset ka, no? Hindi ka liability sa trabaho, asset ka, di ba? Pag magre-resign ka o kaya nagpaalam ka na lilipat ka ng trabaho, talagang nalulungkot sila eh. Minsan i-operan ka talaga nila na para lang manatili ka sa kanila. Kasi bakit? Kasi asset ka ng kumpanya eh. Pero pag hindi ka asset ng kumpanya mga kapatid, minsan nagmamadali pa yan. Tatanungin ka pa, kailan ka ba magre-resign? Kailan ka ba aalis? Di ba? Na matutuwa pa nga yun eh. Pero siyempre, malulungkot din sila doon sa lilipatan. No? Sa lilipatan mo. Kasi alam nila, magiging sakit ng ulo lang. So, ganun mga kapatid. No? Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, kaya pag naglilingkod tayo, ayusin kasi natin din. Di ba? Kasi, siyempre, pag hindi natin naayos yung paglilingkod natin, mawala tayo sa paglilingkod, di baka matuwa pa yung iba, di ba? Hallelujah. So dito mga kapatid, darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang taning timba at ito'y babagsak at masisira. So kasi lahat ng bagay may katapusan. Diba? Ang buhay natin dito sa mundo may katapusan. Yung posisyon, yung kapangyarihan, yung kayamanan na yan mga kapatid, may katapusan yan eh. Lahat ng bagay dito sa mundo mapaparang. Pero yung salita ng Diyos mananatili. Kasi ang salita ng Diyos walang iba, ang ating Panginoon eh.
di ba? Mananatili siya eh. Kaya nga dito mga kapatid, napakahalaga yung pangangaral ng Diyos, yung salita ng Diyos na patuloy natin ito pinakikinggan, itinatanim natin sa puso natin, sa ating isipan, at ang pinaka-the best sa ating itong sinasabuhay. Kailanganin mo siya bago mo nang balik sa labok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So, alam naman natin kasi ang breath of life galing sa Diyos. No? Kaya nga tayo ay nagkaroon ng buhay. Kaya ang buhay natin magkakaroon lamang ng kahulugan kapag tayo ay nakakonect doon sa source ng life. No? Makikita natin yung talang totoong buhay, yung tunay na buhay. Kaya nga, sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Diba? Sabi niya sa John 14:6. Diba? Na kasi yung kapunuan, yung kakumpletuhan kasi ng buhay, nanggagaling yan doon mismo sa source. No? Kung gusto mong magpatuloy, kunyari, kapag nandun na nagpatayo ka ng yung kanya nagpahukay ka ng ng balon, 'di ba? Pag natumbok mo yung pinakabukal niyon, talagang kahit mag summer o mag El Nino man, hindi ka mawawalan ng tubig kasi yung mo yung pinakabukal niya eh. Pero kung yung medyo lang yung mga branches lang na yun, so matutuyuan ka, 'di ba? Ibig sabihin, dapat nakakunik ka doon sa pinaka-source eh. Kapag nakandun ka sa pinaka-source, hindi ka talaga mawawalan. So, yung buhay natin ay talaga magiging meaningful, no? Magiging makulay ang buhay, no? Hindi sa sinabawang gulay, kundi nagiging meaningful, nagiging makabuluhan yung buhay natin kasi nandun tayo naka-attach palagi dun sa pinaka-source ng buhay, walang iba, ang Diyos. 'Di ba? Napakawalang kabuluhan, lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. No? Kaya nga sa mga ngaral mga kapatid, wala naman, unknown naman yung pinaka-author niya, pero traditionally, kinikilala na ang nagsulat ng mga ngaral is walang iba si King Solomon. No? Sa yung humingi ng wisdom, ng karunungan mula sa Diyos. Pero makikita natin, kahit humingi siya ng karunungan, may kapalpakan pa rin na ginawa si Solomon. No? Yun ang makikita natin. No? Kasi, kahit na may wisdom siya, ang nagiging problema kasi minsan sa isang tao, yung kanyang karunungan, kapag hindi mo in-apply din, magiging malaki yung magiging epekto, di ba? Kasi yung pag-aaral, ibang topic na yan, no, pag pinag-aralan natin yung kay King Solomon, di ba? So dito mga kapatid, no, ang lang naman dito na gusto ipaabot ng mga ngaral is maging makabuluhan yung buhay natin. At magiging makabuluhan lang lamang yung buhay natin kapag tayo ay kumikilala, inaalala, at tayo ay namumuhay sa ilalim ng kalooban at plano ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.